na sila mismo nagbigay ng pahayag na nakatutok yung pondo sa edukasyon, sa kalusugan, sa kabuhayan upang tulungan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Yeah, asahan mo puro ayuda na naman yan. Kasi sa ayuda maraming leakage, no? So, diyan sila kumukuha ng mga pangampanya. So, asahan natin na mataas na naman ang ayuda imbis na magbigay sila ng trabaho. Opo, panukalang budget nga natin na umaabot sa 7.2 trillion pesos para po yan sa susunod na taon. Mas mataas ito 6% kumpara ngayong taon. Ano ho yung mga nakikita? Makatwiran ho ba ito? Lalo na sa kalagayan o sa kasalukuyan pong estado ng ating ekonomiya ngayon. Alam mo, napakaraming rason kung bakit ako nababahala dyan sa 7.2 billion na budget na yan. Ano? Trillion. Unang-una, galing siya sa mataas na base na. No? So in the past 4 years, alam naman natin na maraming insertions dun sa previous budget. So kumbaga parang pinasok na nila yung mga insertions na yun dito sa sa kanilang National Expenditure Program. So 7.2. Nung panahon ng previous administration, ang average lang yan ay less than 4 trillion. Ano? So ngayon 7 trillion na. So yan, isa yan sa pinakamalaking concern ko. Ikalawa, yung execution risk. No? So ano ibig sabihin ng execution risk? Yun yung paggamit mismo ng budget na yan. Kasi in the past nga, ang taas-taas ng budget pero ang GDP growth natin ay pababa. Kaya itong second quarter ay 2.3% na lang. Normally, pag malaki ang budget, so magiging stimulus yun ng economy para tumaas kasi dapat nagbibigay ng trabaho through the projects ang gobyerno. No? Pero wala tayong nakikitang pagbabago, imbes tumataas pa ang unemployment rate. Kasi ikatlo, ang pinakamalaking concern ko, uutang na naman sila kasi yung 7.2, ang program deficit niya ay 1.7 trillion. Okay? So kung idadagdag mo yan dun sa program deficit this year na 1.6, so malamang more than 21 or almost 22 trillion na magiging utang ng national government, no? As of now, yung debt to GDP ratio natin ay 66% na. 22-year high yan yung 66%. So pag umabot yan ng tawag dito ng 22 trillion, malamang over 70% to GDP na, since hindi naman tumataas ang ating GDP pero lumalaki ang utang. So ang mangyayari diyan, manghihina yung piso, tapos baka maging inflationary pa to kasi nga may supply constraints dahil hindi na ma-manage ng ating gobyerno yung supply constraints ngayon kaya mataas ang inflation. So Opo. napakaraming concerns. Opo. Pero doon sa issue ng prioritization, sa tingin po ninyo, tama ho yung pagbibigay ng priority ng gobyerno. Sa ngayon, may pinakamataas po yung education, pumapangalawang public works, pangatlo yung health, at pang-apat yung sa DILG at defense yung top 5 po. Na may pinakamalaking alokasyon po dito sa ating 2027 national budget. Anong masasabi po ninyo? Yun nga yung yun nga yung concern ko kasi in the past malaki nga yung mga budgets diyan kumbaga yung sinasabi nila sa press release nila ay mainly lip service kasi previous years na naman talaga mataas ang budget sa education, sa public works, pero ano ang resulta, 'di ba? Napakarami pang schools na hindi na itatayo or classrooms, tapos sa DPWH talamak ang corruption, walang napapanagot. So malamang ganyan din ang mangyayari this next year. At next year pa naman, syempre mag-e-election na, no? So ang concern dyan ng mga politiko ay makaraise ng funds para sa susunod na eleksyon sa 2028. Kaya napakalaki talaga ng execution risk dyan sa 7.2 trillion na yan. At sinasabi ko nga, in the previous administration, hindi yan tumataas ng 4 trillion, pero napakaraming naipatay yung mga gusali.
at mga airports tsaka mga pantalan, ano. So ngayon wala tayong nakikitang ganun. Kaya mababa yung efficiency, kumbaga hindi efficient ang paggamit nila ng budget. Mm. Doon naman sa flood control projects, anong pangamba mo? Dahil nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 107.4 billion pesos yung inilaang pondo para po dyan. Ma'am, ano po ang pangamba ninyo? Well, it remains to be seen kasi mga flood control ng naririnig mo ba ako, Yes, go ahead po. Oo, Jade? medyo napuputol-putol ng konti. Yeah, ma'am. Okay na po, okay na po. Ah, yeah. Kasi ang concern ko nga diyan yung ano execution, no. So kaya ba nilang itayo yan ng 1 taon? Tingin ko hindi naman kaya kasi pangmatagalan ng at least makapagbigay sila ng trabaho. Pero kung sabihin nila na next year wala nang baha, napaka-imposible nun kasi ngayon pa lang kitang-kita natin habagat pa lang ang dami ng nabahang regions, no. So medyo talagang hanggang ngayon nababahala ako dyan sa budget na yun. Opo. Pero ang paglalaan ng pondo ay tama lang naman, ma'am. Doon lang sa execution yung medyo kayo nakikita yung parang may red flag talaga. At dapat yan ang matugunan ng pamahalaan. Tama ho ba? Hindi, actually, tingin ko sobrang taas niyan eh. Sobrang taas kasi nga galing yan sa mataas na base tapos tinaasan pa. At yung mga previous budgets, may mga insertions doon na hindi talaga napunta sa taong bayan eh. Hindi napunta sa mga projects. Kaya kung tutusin, kung dati 4 trillion nakapagpatayo ng marami, bakit ngayon 7.2 trillion? Sobra-sobra yan. Opo, opo. Ngayon lalo na patuloy yung mga pagbabaha na nararanasan ng ating mga kababayan. Oo. Oo, so dapat Oo. yung pondo na yan kahit sobra-sobra mapunta doon mismo. Oh, pero ang tingin ko nga dahil election na sa 2028, marami diyan mga politiko na ano na yan, mag-iipon na yan ng pangkampanya nila, 'di ba? Gagamitin na nila yan pangampanya. Mhm, opo. At sabi po ng presidente, idinisenyo daw itong budget na ito panglabanan yung epekto ng gulo sa Middle East at matagal na El Nino na magpapataas sa presyo po ng pagkain. Ay, hindi ako naniniwala doon kasi nga wala naman silang long-term solution diyan sa oil crisis na yan, no? Hanggang ngayon walang pinapasang bill ang Kongreso tungkol sa price regulation, sa yung sa paggawa ng stock ng mag-stock tayo ng mas maraming langis, 'di ba? Para maibsan talaga in the long term yung ating problema diyan sa oil supply, no? Tapos wala naman silang binibigay na subsidy. Alam mo, isa pa nga palang concern ko, yung revenue, no? Kasi hindi siya tumataas kasing bilis ng expenditure kaya malaki nga yung fiscal deficit, no. So kung talagang kung talagang tapat sila sa gusto nila maging efficient, no, dapat tuunan din nila ng pansin yung revenue collection. Pero baka mangyari diyan magtaas na naman sila ng buwis kasi ang laki na ng utang eh. Yun ang concern ko diyan eh. So maraming Opo. imbalances sa budget. Lalo na sila mismo nagbigay ng pahayag na nakatutok yung pondo sa edukasyon, sa kalusugan, sa kabuhayan upang tulungan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Yeah, asahan mo puro ayuda na naman 'yan. Kasi sa ayuda maraming leakage, no. So diyan sila kumukuha ng mga pangampanya. So asahan natin na mataas na naman ang ayuda imbis na magbigay sila ng trabaho. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Ma'am Cora, ilan po sa mga alkalde nagsasabi na meron pa ring masasabi na may tutunog na pork barrel dito. Yun nga, sabi mo insertion, parang halos magkatulad lang yata yan, no? Dito sa Oo. panukalang budget po natin. Kayo ba'y naniniwala din doon? Pinalitan lang nila yung pangalan ng pork barrel sa insertion or unprogrammed funds, 'di ba? So
malamang yung mga program, yung iba dyan malilipat na naman sa unprogrammed kagaya ng ginawa nila in the past years, no. In fact, ang Supreme Court nga hinihingi yung BICAM report, 'di ba? Hanggang ngayon, ewan ko kung naibigay na nila sa Supreme Court kasi doon nagpapalit yung doon nagpapalit yung expenditure program compared to the government GAA, yung GAA, yung General Appropriations Act. Cora, magandang umaga, si Admar po ito. Tumaas Hi, po Admar. at least 6% yung budget natin ngayon. Sinasabi nga na balik ulit yung pagpopondo doon po sa flood control po natin this year at dinidepensahan ito din ng ilang mga mambabatas. Meron nang naging vocal. Nagkaroon na ba ang gobyerno ng kumbaga parang nakagain na ba siya ng kumpiyansa para sa mga kababayan natin nitong nakalipas para kumbaga, introduce namin ulit na maglalaan kami ng pondo para dito sa flood control na naging sentro ng kontrobersya nitong mga nakalipas na taon? Paano magkakakumpiyansa? Hindi na isoli yung ninakaw, di ba? Kasi magkano ba yung nawala sa budget natin? Based on some of the research, more than 800 billion. Tapos ang sinabi ni Pangulo nung SONA, ang naisoli pa lang sa national government ay 800 million. Napakalayo pa niyan doon sa talagang nawawalang pera. Tapos ngayon, magbibigay na naman sila from our taxes ng additional funds for flood control. So, kung talagang tapat sila, dapat bawiin nila yung mga nanakaw. Tapos yun ang gamitin para sa flood control projects. Pero wala silang ginagawa doon sa issue na yon, di ba? Sa mga ninakaw. Yung mga contractors na hindi nag-deliver, nasa na yung mga contractors na yon? Bakit si Diskaya lang ang nakakulong?